Bakit hindi kayo excited habang nire-recite niyo yan? Alam nyo, dapat ang mga Kristiyano excited sa pag-recite ng kanyang word. Amen? Kasi may kapangyarihan ang word of God. At habang nire-recite niyo yan, nilalakaran natin yan. Amen? At kapag naglalakad ka through the word of God, nilalakaran mo ang palasyo ng Diyos, ang kanyang opisina dito sa mundo. You are going to speak what the Bible is telling us. Kasi kapag nandito ka sa mundong ito, ang nakikita mo, ang naririnig mo, ang naamoy mo, lahat yan makamundo. Pati feelings mo, no? Lahat yan nasa world. Kaya nga, unless a man be born of water and spirit, they cannot enter the kingdom of God. Kung gusto niyo talaga na lakaran yung opisina ng Diyos dito, you have to believe in His Word. Paano ka maniniwala kung hindi mo naman inaalam? Amen? Sino rito umiibig? Nag-i-stalk ba kayo? Ha? Siyempre, pag umiibig ka, di ba, aalamin mo kung saan siya galing. Amen? Kung ano yung ginagawa niya, ano yung gusto niya, ano yung... Tama ba? At kapag umiibig ka, talagang alam na alam mo kung ano yung... kahit malayo kayo, talagang alam na alam mo kung ano ginagawa ng isang iniibig mo. Bakit? Mahal mo siya, ayaw mo siyang, yung bang kikilalanin mo. Lalo na pag wala ka pang relasyon sa kanya, kikilalanin mo, sino ba itong taon to? Ang cute-cute. Amen. Sino ba itong taong ito? Bakit ang daming umahanga sa kanya? Sino ba itong Kim Chu na ito? Saan ba siya galing? No? Susubaybayan mo pa yung ano niya, no? Yung mga drama niya sa buhay. Amen. So, ang ibig ko sabihin, kapag nagmamahal ka, inaalam mo kung ano ang sinasalita niya, sinasabi niya, yung gusto niya. Bakit? Gusto mo siyang i-please. Amen. Gusto mong ikaw din ay makilala niya. Sabi mo sa katabi mo, kilalang-kilala ka ng Lord. Kaya naman, ang Espiritu ng Diyos ay gusto sumaatin. No? Gusto niya, wherever you go, nandun din siya. Kaya kapag nagmamahal kayo, no, sa ating Panginoon, ang Diyos mismo ang kikilos sa buhay mo, hindi na ikaw. Kasi yung relationship between God and man, dapat alam natin. Kasi may transition. Ikaw galing ka ng lumaki ka sa nanay at tatay mo. Tapos, pinakasal ka doon sa isang lalaki. Magkaisa na kayo. Iiwanan mo na ang pamilya mo at mananahan ka na doon sa inibig mo. Tama ba? Ganyan po ang spiritual life na ibig kong sabihin. At ibig sabihin ng Bible. Merong transition kaya nahihirapan tayo. In that transition period, pag nagsama kayo ng nagustuhan mo o inibig mo, meron kang mga gusto na hindi pwede dito sa tao na niinibig mo. Kaya mag-a-adjust ka. At meron siyang gusto na hindi naman ayon doon sa kalooban mo. Kaya there is an adjustment period.
Amen. Walking with your love, you have to submit. Kasi hindi kayo pinanganak na parehas. Yung lahi niyang Ilocano, ikaw naman ay Bicolano, mahirap yatang magsama agad ng hindi nag-aaway. Lalo na siguro kung ikaw ay Bisaya, tapos Indiano. Baka lalo araw-araw away yan. Ganun na nag-iibigan. Nag-aaway. Amen? Pero the truth, no? Nag-a-adjust kayo, hindi kayo nag-aaway. Nag-a-adjust lang. Kasi nga, meron kang gusto na ayaw niya. Yung isa naman, may gusto na ayaw mo. And when you are in the Spirit of God, you have to walk according to the Spirit. Kaya nga yung spiritual nature, no? Pinag-aralan natin sa PD 2 point, ano to? Sino nakakaalam dyan? Ha? Yung hindi nakakaalam, uulit-uli. Okay. Spiritual nature of the Christian. The Bible describes man as a living soul, existing in a body and having spirit. So, tayo yung ginawa ng Diyos. Si Adan, hiningahan ng Diyos through his nostril. Kaya ka naging living soul. Yung living soul na yun na nasa loob mo, yun ang gustong iligtas ng Lord. Kaya naparito ang Lord kasi hindi dahil sa katawang pisikal mo para ikaw ay mag-enjoy ng kayamanan dito sa mundo. No. Kasi kahit na anong yaman mo, walang satisfaction ng tao. Amen? Kahit na, sino rito mga bilyonaryo? Satisfied ka na? Di ba? Gusto mo pa maging more. At kailangan mo pa ng more kung ikaw ay hari na at reyna. Amen? You need only to wait for the second coming of our Lord. Right? Sa pagwe-wait na yun, hindi naman kailangan na, pastor, hindi naman pwede na bibili ko ng damit nang wala akong pera. So you have to speak. You have to use your power and authority by your word. Halimbawa, may gusto kang bilhin, Lord, itong bagay na ito, gusto ko mapasa akin. Pangako mo yan. You will do everything I asked in your name. John 14:14, ask anything in my name, I will do it. Ngayon, ang gusto lang ng Lord, yung trust at faith mo about His Word. Kung hindi ka naniniwala doon sa sinasalita mo, ayaw mong sabihin yung sinabi ng Diyos, walang mangyayari. Bakit? Ang parate mong sinasalita, ang hirap ng buhay. Ayan na naman, katapusan na naman, nandiyan na naman si Judith. Kasama pa si Juna. Andyan na naman. Ang problema kasi, yung word na binabanggit mo, lahat negative. Why don't you speak of the positive word? Wow! Juna, come! Andito lang ako. Judith, come! Andito lang ako. I am ready because the Lord supplies all my needs according to His riches and glory. You don't need to think about too much of Judith and Juna kung meron kang Diyos. The Spirit of the Lord is upon you. Tingin nga natin yung binasa natin, okay, kanina.
A shoot will come up from the stump of Jesse, from his root, a branch will bear fruit. So from the root, no? From the kumbaga sa yung lahi ni Jesse, nandiyan yung branch magbubunga ng maraming fruit. Ano yung fruit na yun? Kasi kapag Holy Spirit ang pinag-uusapan natin, ang bunga niyan is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, self-control. Yan ang bunga niyan. Hindi yan ang mamunga ng works of the flesh, which is very obvious. Now, verse 2, sabi rito, the Spirit of the Lord will rest on me, on him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and power, the Spirit of knowledge, and of the fear of the Lord. Tingnan nga natin itong movie na ito. Pahapyawan lang natin. Can we see this movie? Okay. Pakipatay ang ilaw. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. It is a ghost. They cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them. Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him. Oh, you of little faith. Why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him. Truly, you are the Son of God. Praise the Lord. Isa lang ang lesson na nakita ko about this. Kapag ikaw ay tinawag ng Lord, nandito kayo ngayon lahat, about Jesus. Alam natin si Jesus, kilala natin si Jesus. According to what we have read, the Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and of power, the Spirit of knowledge and of fear of the Lord. Nandoon ang Espiritu ng Diyos kasama ni na Peter at ng 12. Amen? Ano problema roon? Ang problema, kasama nila ang Diyos, kaya lang hindi doon sa boat. Nauna sila doon sa boat, papunta sa ibang lugar. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanila, kasama nila siya. Kasi siya nagyaya eh. Let's go to the other side of town because that is also the purpose why I came. Kailangan din ng salvation sa ibang taon. Pero nauna yung mga disciple niya. And when
the set time, no? Naglakad, nakita nilang ang mga disciple, naglalakad si Jesus sa tubig. At nung naglalakad si Jesus sa tubig, ano sabi diyan? It's a ghost. That is in Matthew chapter 14. Tama ba? Matthew 14. Sabi yan, it's a ghost. Sino rito nakakita na ng ghost? Tandaan natin, ang ghost is a spirit as well. It's either holy. Pag sinabi nating Holy Spirit, meron bang opposite yun? Anong opposite ng Holy Spirit? Evil spirit, right? Sino rito na nakakita ng mga spirit o ghost? Taas nga kamay. Yung nakakita na ng multo. Ayun, isa. Sino pa? Dalawa. Tatlo. Okay. Ano itsura? Nakakatakot ba? Oh, mga white ladies. White ladies? Dito yata, black ladies ang nakikita eh. Amen. So the truth, no, merong espiritu. Kaya natin nasasabi yan because nararamdaman natin at yung iba, nakikita nga nila. At kapag may espiritu, no, minsan pumunta nga tayo sa sementeryo rito, no? Tingnan natin kung sino yung matapang. Iiwan natin doon. Kapag may espiritu, talagang matatakot ka. Amen. Katulad ng mga disciple niya, nung makita si Jesus naglalakad sa tubig, only Spirit can walk in water. Amen. Kaya si Peter, Lord, ikaw ba yan? Nung sinabi ni Peter na, Lord, ikaw ba yan? Sabi ni Jesus, it is I, do not be afraid. Pwede ba akong lumakad din? Pwede ba akong lumapit sa iyo? Ano sabi ni Jesus? Come. So, kapag ikaw ay nasa presensya ng Lord at gusto mong lapitan ng Lord, sinabi niya, come, lumapit ka. Ang problema sa ating mga nananampalataya, lumalapit tayo, lumalakad tayo, nagdududa tayo. Amen? Sino rito hindi pa nagduda? Taas nga kamay. Yung walang doubt. Kristiyano ka, wala kang doubt. Lord, kahit na merong pumunta rito, kaya kong paglaban ng pananampalataya ko. Wala akong doubt, Lord, na ako ay payayamanin mo. Wala akong doubt, Lord, na mayaman na talaga ako. That is all spiritual. Amen? Yung hindi mo nakikita according to Bible, yun yung totoo. At yung mga nakikita mo ngayon, temporary lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, temporary ka lang. Baka next year, hindi na tayo magkatabi. Amen? And that is true. Huwag mong mahalin ang temporary. Mahalin mo yung eternal. The Word of God will never leave you nor forsake you. And that is Jesus. The Word is His Spirit and they are full of life. John 6:63, sabi ng Lord, no? The flesh profit nothing. The Spirit gives life. The words that I have spoken to you, they are full of Spirit and they are life. Kaya yung Spirit ng Lord na tinatanggap mo, kaya ang title natin, The Spirit of the Lord in Me, kasi yan yung word na simula pa naging Kristiyano ka, tinanggap mo.
For as many who receive Him, to those who believe in His name, John 1:12, He gave them the power to become children of God. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, yang verse natin sa Isaiah 11, verse 2, mangyayari sa iyo. Ang Espiritu, ang sabi diyan, the Spirit of wisdom and understanding. Hindi yung spirit ng knowledge of good and evil na kinain ni Adan at ni Eva. Hindi na yun. Ang bibigay sa iyo ng Lord yung wisdom na nagbibigay ng buhay doon sa gitna ng paraiso. The tree that produces life. And that tree produces the wisdom and understanding from God. Kaya si Jesus Christ, hindi siya nagtayo na religion dito. Kung nagtayo lang siya ng religion, baka isang religion na lang tayo. Amen? But no. Hindi religion ang tinayo niya. He gave you wisdom and understanding about the kingdom of God. Yung paghahari ng Diyos. And then, the spirit of counsel and power. Kaya, siya lamang yung nagbigay ng life. No? Bukod kay Isaiah yata o kay Elijah, siya lamang yung nagbigay ng life sa mga namatay na tao. Pinakita niya kay Lazarus. Nung si Lazarus namatay, sabi niya natutulog lang yan. Lazarus, come forth. Nung yung batang 12 years old, nilapitan siya ng senturyon. Sabi ng senturyon, please, yung anak ko ay may sakit. Pagdating ni Jesus, sabi niya, o sige, pupuntahan kita. Anong ginawa? Nung malapit na sila sa bahay, sinalubong ang senturyon. Huwag mo nang abalahin ang Panginoon sapagkat patay na ang iyong anak. Sabi ni Jesus, do not listen to him. Your child is only sleeping. Nung marinig ng mga, ano yun? Ano yung mga spectator tawag doon? Marites. Nung marinig ng mga marites yung sinabi ni Jesus, tawanan sila. Parang yung katabi mo. Tumatawa. Bakit? Patay na. Alam nila, patay na yung bata. 12 years old. Sa Mark chapter 5. Pero nung nilapitan ni Jesus Christ, sabi niya, huwag kayong papasok. Walang magwi-witness sa inyo, hindi kayo naniniwala. Bakit? Nagda-doubt sila. Ang pinapasok lang ni Jesus, yung tatay, nanay, at saka yung kasama niyang disciple. At sinabi ni Jesus sa batang babae, Talita Kumi. Ibig sabihin, little girl, rise up and walk. Tapos, nauhaw at nagutom yung bata. Ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, katulad nitong si Peter, nilalakaran niya na o lumalakad na siya. Focus ang eyes niya kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. But because of the surrounding, because of his feeling, because of his eyes, his nose, his ears, natakot siya. Nagduda siya. Kaya siya lumubog. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magduda. Kung ayaw mo lumubog dyan. Amen? Huwag kang magduda. Kapag may pangako ang Lord sa iyo, hakbangan mo yan. Lakaran mo yan. You are walking into the Spirit of God. Nagpa-pray ka, huwag kang magduda. May sinalita sa iyo ang Lord
Narinig mo rito sa church. Uy, kailangan pala sabihin ko ito. Huwag kang magduda. Do not doubt. Just focus yourself to the one who speaks. Sabi ni Jesus, it is I. Sabi niya kay Peter, can I walk? Lord, can I come? When you hear the word go, do not doubt. Do not fear, sabi ng Lord, it is I. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Kaibigan kapatid, kahit araw-araw tayo magsama, kahit oras-oras o minu-minuto tayong nag-aaral dito, pero kung hindi mo lalakaran ang salita ng Diyos, at duda, puro duda ka, duda, walang mangyayari sa spiritual life mo. Lulubog at lulubog ka. Amen? Focus your eyes to the one who speaks. Kasi nandoon yung power. Nandoon yung words of wisdom, words of understanding. Nandoon yung spirit na nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Huwag kang matakot kasi yun ang sabi niya, do not be afraid. It is I. Tingnan natin yung Matthew chapter 14. Sa verse 26, umpisa natin. Sige, basahin nyo. 1, 2, go. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Walking in the lake, no? Lagay mo nga sa, ano ba itong NET? Wala kayo, no? King James mo nga lagay. Sige nga, basahin niyo ulit. 1 to go. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit," and they cried out for fear. It is a spirit, and they cried out for fear. Verse 27. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Sabi mo sa katabi mo, be of good cheer. It is the Lord. Amen? Siya yung nagsasalita. Huwag yung tingnan ang pastor o sino man ang nasa harap nyo ngayon. Tingnan nyo yung salita. Mag-focus kayo roon and be of good cheer. Kasi siya yung nangangako at yung pangako niya totoo. Kaya nga sabi niya sa John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Walang nakarating o walang galing sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lang. At hindi ka makakaparoon sa Ama kung wala ang Panginoong Jesus. So, sino si Jesus ngayon sa atin? He is the Spirit that gives life. Kaya nung after 8 days, bumalik siya rito, nakipagkita siya sa kanyang mga disciple uli, yung pangako niya ay pinatunayan niya. Tandaan nyo, without resurrection, there is no promise na mangyayari. Kaya nag-resurrect yung body ni Jesus Christ, hindi nakita doon sa tomb, para patunayan ng Diyos ang salita niya ay totoo. Siya ay salita. Sa John chapter 20 verse 21, tingnan natin. Kasi walang kapayapaan ang tao eh. You can only experience peace
with Jesus. Verse 21, basahin nyo, 1 to go. Then Jesus said to them again, Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. So kapag meron ka ng message na ganyan, yung Ama sinend siya, ikaw ngayon ang sinesend niya. Pero kailangan mo na meron kang power inside you. Verse 22, ano sabi diyan? And when he had said this, he breathed on them and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost. Without the Holy Spirit, you will not be born again. Hindi ka mabubuhay nang wala ang Holy Spirit. Kaya, for as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the power to become children of God. Magiging anak ka lamang ng Diyos kapag ni-receive mo ang Holy Spirit inside you. Nakuha nyo? Kaya, the Holy Spirit in me, the Spirit of God in me, you can do all things through Christ Jesus, who will going to strengthen your body. Your body, your mortal body now, the Spirit of the Lord will live. Yan na yung magiging tahanan niya eh. Amen? Hindi ka na dahil anything you ask in the name of Jesus, He will do it. Through your body, bibigyan kayang knowledge, wisdom, to discern anything. Kaya nga yan yung pinangako niya sa John 14 verse 16. Tingnan natin. John 14 verse 16. The Spirit of Truth. Okay, basahin nyo. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. So, that Spirit will abide with us forever. Nakukuha nyo? Yung Espiritu sa atin is the Spirit that Jesus Christ promised. When you receive that Spirit, you have the Spirit of counsel. Tuloy natin, verse 17. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and He shall be with you. Saan daw magdedwell yung Spirit na pinangako ng Diyos? NIV mo nga para mas madaling mabasa. Pasensya na kayo ha. Pag ganyan-ganyan ako. Okay. The Spirit of the Word, the truth, the Word cannot accept Him, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. So ikaw lang nakakaalam kung sino ka at yung ang Diyos lang, yung Espiritu lang, nagkakaalaman kung sino kayo. Amen? Kung ano ginagawa nyo, palihim, yun ay alam ng Diyos. Because He lives in you. Ngayon, bakit ayaw mo ng katotohanan na ma-expose? Kasi nga, iyan ang ayaw ng mundo, yung espiritu ng katotohanan. Amen. Amen. Ayaw mo na i-expose. Bakit? Yun ang totoo eh. Ayaw mo ma-expose na masyado kang maganda. Yun ang katotohanan eh. Sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka na. Ikaw ay sobrang ganda. Katotohanan yan. Nag-iisa ka lang sa mundo. Amen. Wala kang katulad. Kaya kinakanta natin, wala kang katulad. Di ba? Unique ka. You are created according to the image and likeness of God. Espiritu.
hindi ka ginawa na flesh. Kasi ang standard ng tao, pag maganda, ganito. Pag hindi maganda, standard ng tao yun. Sa Diyos, baliktad. Sabihin mo, sa Diyos, baliktad. Iba yung mata ng Diyos. Amen? Yung hindi mo nakikita ang katotohanan. At yung mga nakikita mo, temporary lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo uli, temporary ka lang. Baka sa Sunday, wala ka na. So, hindi permanente yung pagsasama-sama natin dito. Amen? Meron ba rito yung elementary pa lang kasama mo na? Tingnan mo nga yung katabi mo. Kailan ba kayo nagkasama? Ayun, elementary pa lang. Magpinsan pala eh. Mag-ina, mag-ama. Pag may relasyon kayo, talagang magkasama kayo. Amen. Kaya ang Lord, sinabi niya, ang Espiritu niya, gusto niya mapasa atin. Yun yung pangako niya. The truth that the world cannot accept. Ikaw lang nakakaalam ng katotohanan eh. Amen. Yung mga nakaraan mo, yung mga lihim mo, ikaw lang nakakaalam at ang Espiritu ng Diyos. Kasakasama mo yan araw-araw. Amen? Kaya kapag may kasalanan ka, taas na agad ang kamay. Lord, alam mo naman eh, forgive me ha. Wala kang malilihim. Bakit? Tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos eh. Huwag mo siyang tanggapin. Baliwalain mo yan. Hindi mo yan, hindi kanya pakikialaman. Pero alam niya ang katotohanan na nasa sayo. Amen? The world cannot accept it. Kaya i-accept mo na. Sabihin mo sa katabi mo, i-accept mo na, ikaw ay anak ng Diyos. At ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, kaya hindi ka mahirap. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Amen? Because the Father that you are calling is very powerful. Huwag kang mag-doubt. Kung hindi, lulubog ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-doubt. Ikaw ay anak ng Diyos. Because the devil will going to tell you, totoo ba? Sige nga, gawin mo nga itong bato na ito, turn into bread, kung totoo kang anak ng Diyos. Jesus Christ was also tempted the same. Ano ang sasagot nyo? Matthew chapter 4 verse 4. Ginagawa nyo ba araw-araw? Kumakain ba o pinapakain nyo ang Panginoong Yesus? Sino rito nagde-daily devotion? Taas nga ang kamay. Nakikita kayo ng Diyos, katotohanan. Sino rito nagde-daily devotion? Nangonte, Lord. Kailangan pakainin natin kung ano yung tinanggap natin. Kasi hindi mo magagawa ang pinagagawa ng Ama kung hindi mo alam. Nakuha nyo? Only the daily devotion, you can be confident that you are walking to the water. Water is the living, yung tubig, ito yung ginawa ng Diyos para mabuhay ang lahat ng living creatures. Walang halaman na walang tubig, mamamatayan. Ang isda hindi makakalangoy sa sa semento or sa lupa. Amen? Mamamatay ang isda. Ang tao, kapag hindi mo pinainom
sa isang araw o 2 araw, mamamatay na rin yan. Amen. Why? Because human being, even yung mga hayop, kahit kuto, kapag hindi nakasipsip ng dugo yan, mamamatay din yan. Amen. So, meaning, there is no living creature na hindi nabuhay. Kaya yung water is symbolizing life. Kaya nung nagpabaptize si Jesus, nilubog siya sa tubig. Bakit kailangan yun? Tingnan natin, bakit nga ba? Hindi ko rin alam eh. Alamin natin. Tingnan natin yung sa John chapter 3. Verse 5. Basahin nga natin. Basahin nyo. 1, 2, go. Jesus answered, I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Okay. Verse 6. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. 7. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Verse 8. The wind blow. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Kaya kapag ikaw born of the Spirit, no? Para kasi Jesus nag-aano sa tubig. Ang ibig kong ano rin dito, sabihin dito about the Spirit, no? Bakit kailangang i-baptize si Jesus? Ano sabi ni Jesus kay John the Baptist? Verse 3. Teka, hindi yan. Binasa na natin yan. Nasaan na ba yun? Sorry ha. Tingnan natin yung John chapter Matthew chapter 4 na lang. Matthew chapter 3, sorry. Verse 15 ng Matthew chapter 3. Bakit kailangan na baptism ni Jesus? Let's begin with verse 13. 13, 14, 15. Okay? Basahin niyo. 1 to go. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Now, to fulfill all righteousness, sabi ni Jesus Christ, kahit wala siyang kasalanan, He obeyed what God asked him to do. Kailangan mabaptize ka ni John the Baptist kasi siya nauna. To give way. Si John the Baptist kasi yung naging way para makilala si Jesus. Hindi pa pwedeng walang magpakilala sa'yo. Amen? Para mabuksan
ang kaharian ng Diyos sa ibang tao. Kailangan may pagpakilala sa iyo. Ikaw gagamitin ng Lord para mabuksan ang kaunawaan, the knowledge or the wisdom ng isang pamilya. Gagamitin ka ng Lord, no? Para ma-introduce mo ang Panginoon sa kanila. Para maitama mo yung maling tradisyon, yung pagiging reliyoso ng isang tao doon sa totoong o tamang relasyon para sa Diyos. Gagamitin ka niya. Kaya sabi ni Jesus Christ, to fulfill all righteousness, kailangan gawin natin ito. Si John the Baptist kasi ang ginawa para ma-open yung mga religious people, yung mga namumuno during his time. Kaya nga sino yun? Yung hari noon, Herodes o Herodias. No? Si Herod, inano ni parati inaano ni John the Baptist, kaya siya pinutulan ng ulo. Parati niyang sinasabihan kasi nga, yung kinakasama ni Herodes, ni Herodias, something like that. Yun yung inasawa nitong si Herod. Kaya galit na galit yung ni Herod. Si Herod nga ba? O si Herodias? Whatever. Nakalimutan ko kasi. So, yun, no? Yung may relasyon noong kapatid ng hari, yung asawa niya, hindi niya totoong kasi kapatid siya, no? Pinatay niya yung kapatid niya during that time. Kaya nagkaroon sila ng yung pagsasamang hindi tama. Kaya itong si John the Baptist, ini-expose niya yung katotohanan, galit na galit ngayon itong babae. Kaya yung anak niya, pinagsayaw niya at sabi ni Herod, hingin mo na lahat ng gusto mo. Even my half of the kingdom, I will give it to you. Ang sabi ng nanay, kunin mo yung ulo ni John the Baptist. And that is the death of John the Baptist. Siya yung nag-introduce. Before John the Baptist was killed, siya yung nag-introduce kay Jesus Christ. Kaya siya yung naging light. Amen? And Jesus Christ, no, nung mag-start na siya ng kanyang ministry, and that is the end of John the Baptist. Kung ano yung sinabi ni John the Baptist, the same with the word of Jesus Christ. Repent, for the kingdom of God is at hand. And Jesus, when He started His ministry, repent, for the kingdom of God is at hand. Abot kamay lang natin ang paghahari ng Diyos kung tayo ay magre-repent. Kaya yung spirit ng katotohanan, ikaw lamang ang meron yan. Na ayaw ng mundo maihayag ang espiritu ng katotohanan. Amen? If you accept the truth will set you free. Kaya yung iba gusto nila, no, this generation, ang gusto nila yung itching to the ear. Kasi sabi ng Bible yung gusto mo lang marinig, yun lang ang pakikinggan. Ayoko dyan kay pastor, bakit? Parang parati naman akong pinapatamaan yan. Hindi. Sinasabi ko lang yung sinasalita ng Diyos. Amen.
Sabihin mo sa katabi mo, the Spirit of truth will reveal everything. Sabi mo sa kanya, talagang maganda ka. Talagang mayaman ka. Huwag ka nang magalit sa akin. Because yaan ang katotohanan. Amen. Unique ka. Walang pinag-iba, no? Because you are created according to the image and likeness of God. Inuulit-ulit ko yan. When you become a children of God, wala na yung lungkot sa iyong mga muka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na maglungkot-lungkutan. Marami kang pera. Paniwalaan mo lang para hindi ka lumubog. Ayaw mong maniwala. Kaya katulad ni Pedro, no, lumalakad na siya sa katotohanan, bigla siya lumubog. Bakit? Naniwala siya sa paligid niya eh. Ang pinaniwalaan niya, kung ano yung nakikita niya, kung ano yung naririnig niya, kung ano yung naamoy niya. Yun ang katotohanan if you walk by flesh. But if you walk by the Spirit of God, babaliwalain mo lahat yan. Amen. Kasi sa katotohanan ka nakatutok. Ito sabi ng Lord bakit ko ba paniniwalaan yan? Hindi ako mahirap. Lahat ng mga sinasabi ng mundo, chismis lang yan. Amen? Yung mo yung katabi mo, sabi mo, mayaman ka talaga. Mamaya, libre mo ko. Kaya sabi ng Lord, kaya siya nagpabaptize to fulfill all righteousness. Amen. Amen. So, balik nga natin sa Isaiah chapter 2. 11 verse 2. Sorry. Okay. Ito po yung team natin. Gusto ko pagbulay-bulayan nyo about the three spirit. Itong month of July. No? Spirit of wisdom and understanding. Makukuha mo lamang yan pag araw-araw pinagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos. Amen? Wisdom and understanding, that is the excellent spirit that you can have, and even to your children and children's children, up to the 4th generation. You will be the head, not the tail. Yan yung pangako ng Lord. Amen? The spirit of counsel and power. Sabi nga sa Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. For what purpose? So that you will become witnesses. Hindi ka pa pwedeng maging witness kung ikaw ay naghihirap. Tapos, ang sasabihin mo doon sa bilyonaryo, maniwala ka sa Diyos. Wala ka namang walang nakikita sa iyo. Amen? Maliwala ka sa Diyos. Pagsisiya mo kasalanan mo. Yayaman ka. Bilyonaryo kausap mo Amen. Anong witness ang pwede mong ipakita sa Kanya? Kaya nga, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. It is the Word of God that will make these rich people to bow down. And to tell them the truth, ayaw ng world niyan. Kaya nga yung wisdom, and understanding, and the spirit of counsel, magpupunta sa iyo kahit na bilyonaryo siya, kahit na siya yung pinakamayaman, dahil may sakit siya, hahabulin siya. And that is what happened during the time of our Lord Jesus Christ. Yung mga matataas ang position, mga centurion, nagpapapray sa Kanya. Amen. Pag-pray mo ako, yung anak ko, mamamatay na. Kasi hindi kayang bilihin
ang life. Wala, kahit na gaano ka kayaman, no? Hindi mo kayang bilhin ang buhay mo. Maraming namatay na mayaman during the time of COVID. Bakit? Hindi nila alam ang solusyon. Pasaksak dito, pasaksak doon. That's okay. Kung may pananampalataya ka sa sinasaksak sa'yo, makakasurvive ka. Pero kung ang pinaniniwalaan mo, yung takot, katulad ni Peter, natakot siya, lulubog ka. And when you ask help to God, to our Lord, hindi maikli ang kanyang kamay. Hindi siya bingi para hindi kanya pakinggan. Amen? So the spirit of counsel and power, kapag andyan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, kaya mong magbigay ng counsel kahit na kanino. Amen? And the spirit of knowledge and the fear of God. Kasi yung knowledge of good and evil, nasa iyo na yan. Kaya nga namatay ang tao eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Amen? Pero yung knowledge of the fear of God, yung takot mo sa salita ng Diyos, yan yung kakaiba. Malalakaran mo kahit na anong dadaanan mong tubig because of the fear of God. Huwag ka lang mag-doubt. Sabi nga ni Jesus, why did you doubt, Peter? Nandito na ako. It is I. Why you afraid? Kapag ikaw nagda-doubt, kapag ikaw ay hindi naniniwala, no, yung faith mo masyadong shallow, kaya ang Diyos lulubog at lulubog ka dito sa mundo na ito. Dadaling ka ng mundo doon sa kagusto niya. Ano yung gusto ng Lord, ng mundo? Gusto niya mamatay ka habang buhay. Pero ang kalooban ng Lord, gusto niya kasama kanyang nabubuhay magpakailanman. Kaya nga, the life that He has given is life everlasting. If you only know the truth will set you free. Amen. At the spirit of understanding, tingin nga natin yung verse 3, sabi ng Lord, pinapisay ni Isaiah si Jesus, and He will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes or decide by what he hears with his ears. Kaya tandaan natin, yung naririnig mo, kapag bigla-bigla kang mag-judge without the Holy Spirit, mamamali ka. We have to ask first the wisdom from the Lord na tinanggap mo. Nandito siya eh. Wala siya sa paligid mo. Nandito siya. And He will going to reveal everything na gusto mong malaman. Because He is Spirit. Hindi mo siya nakikita. Amen? He will not judge by what He sees with His eyes or decide by what He hears with His ears. Verse 4, but with righteousness, He will judge the needy. With justice, He will give decision for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of His mouth, with the breath of His lips, He will slay the wicked. Kaya kung magbibigay sa atin ng strength, is only the Spirit of God.
Kaya yung Espiritu ng Diyos na tinanggap mo, nasa sayo ngayon. Huwag mong pabayaan na mawala. When David, nung magkasala si David sa mundong ito, hari na siya. Napagtagumpayan niya na lahat ng battle sa buhay niya. Pamula kay Goliath hanggang siya ay maging hari kay Saul. Napagtagumpayan niya na lahat nung siya ay magkasala. Look at chapter 51 ng Psalm. Let us see. Tapos dito na ako magtatapos. Psalm chapter 51. Sa verse 10, tingnan natin. Basahin natin, 1 to go. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. 11. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Continue. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. 13. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. 14. Rescue me. Save me from blood guilt, O God, the God who saves me, and my tongue will sing of your righteousness. 15. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. Glory to God. Hallelujah. So tayong lahat ay tumayo in the presence of the Holy Spirit.